Happy Saturday! So, alam nyo na, pag Sabado, tayo ay magkukwentuhan. And for today's episode, ayan, lumabas na yung ating guest. Ang aking best friend since, actually, high school na tayo naging close pero elementary pa lang, mag-classmate na kami sa Oman. At sa mga nanonood ng vlog, kilala nyo na siya. Kasama natin siya sa Subic, sa Zambales, sa Boracay. Yun lang ba? Yan. Si Jamie. Good morning. Ayan. Kung may maririnig kayong mga puppies kasi bagong anak yung kanilang ayun. Available for rehoming yung mga yan. Anong lahi? Mixed breed ng Dachshund. Ilalagay ko yung Facebook niya sa description kung interested kayo. Tapos mag-flash din ako ng mga footage ng mga babies. Ang cute-cute. Nagsiselo si Paris if ever. Ang cute-cute. Sino bang inuha mo? Ito si... Ay, hindi. Ito nga pala. Si Sadness. Kasi mukhang malimpot. Sadness tawag namin. No. Since we... Marami pang available. Dapat malapit kayo sa Ibos. So, ang ating lulutuin ay vegetable roll. Tapos, ang gagamitin nating wrapper is rice. rice paper Rice paper. na extra thin. Tapos, kailangan natin ng crab stick, Cucumber, carrots, tsaka si lettuce na inano mo na sa water na may salt para malinis. Yan. And para sa ating sauce ay itong QP na roasted sesame. Dressing siya talaga pero pwede daw itong sausawan. Habang pinag-uusapan natin ang topic na ano kahirap mawalan ng magulang. Actually, yung dad ko rin, recently lang din naman nawala. So, medyo makaka-relate din ako. Sa iba nating viewers, I'm sure yung iba sa inyo makaka-relate din. Iyak na ba ako? Ito may tissue. So, mag-umpisa muna tayo sa Oman days natin. Go. Para may background sila. Okay. So, si Les, yung first meeting sa school bus. Oo. Tanda ako sa school bus. School bus ka nun, di ba? Ayun. Tapos... Grade 5 ako transfer sa Oman. Ay ba? Talaga? Oo. Akala ko mga 3-4. Hindi, grade 5 na ako nun. 11 na ako nun. Okay. Tapos, paminta pa ako nun. Ako durog na. Kaya, hindi ko muna siya kalinose nun kasi nananansya pa ako kung ikikip ba niya yung secret ko if ever. Pero ini-invite. Oo, invited na for sa house. Pero hindi pa, alam mo na ba nun? Hindi, pero wala. High school at alam niyo yun, pag same yung yung level ng vibrations niyo, parang do you need to ask? Parang hindi na yata. Parang, pero okay. Alam mo na. Nung time na yun, parang hindi pa. Hindi pa rin. Oo, hindi pa rin. Pero high school, alam na niya kasi nagkwekwentuhan na kami about sa mga crushes namin. Lalo na ako. Ayan. Parang hindi kami magkasama buong araw sa school. Pagdating sa bahay, tatawag na ako sa kanya. Ayun. Kung kukulitin ko siya, kinikilig ako pag tinitigan ako ng crush ko. Ngayon. I-mention ba natin? Nanonood ba yun? Hindi naman nila kilala. Tapos yun, si Tita Virgie, pupunta pa kayo sa bahay noon kasi siopaw ba o itlog na maalat kinukuha niyo? Itlog na maalat. O balot? Balot. Ayun, balot. Minsan kasi may dala kami balot galing sa Philippines. Tapos binibenta niyo o pang sa inyo? Pamin lang. Tapos siya naman, may chicken skin na pinirito. Ako naman ang bumibili sa kanila. So, hindi ka pa nakakaakyat ng classroom. Nasa gate ka pa lang ng school. Nabili na yung binibenta mo. Pero favorite ko yun. Inuulam ko yun. Nauwi ko sa bahay. More on si Tita Virgie, yung mama niya, yung mas na-meet ko. Si Tito Joe, hindi masyado. Suplado kasi si Daddy. Nung college kami, umuwi na kami sa Philippines.
Ang pinaka naaalala ko talaga nun, ka-birthday ko nga pala yung si mama niya. Oo, March 25. Tumatawag pa sila sa akin. Nasa Mindoro kayo nun eh. Hindi ko yun nakakalimutan. Yun lang hindi ko na ilala. Nakalimutan mo na. Ako hindi. Siyempre ako yung may birthday. Kami ni tita. So yung pinaka-fondest memory ko ni Tita Virgie, tinatawagan niyo ako kapag birthday ko. Kasi birthday din niya. Skip na tayo dun sa part na malungkot. Nung nagkasakit yung papa mo. Una si Daddy. Si Daddy ay may TB pero gumaling na. Tapos si Daddy kasi chain smoker. Tapos diabetic. So, noong December 2016, ayan, tapos may gallstone pa. Dapat ooperahan siya. Ayaw niya magpa-private. So, nag-public kami. PGH kami. Nung time naman noon, December, walang mga doctor, nakabakasyon or something. Hindi natuloy yung, yung operation niya. So, tumagal. Tapos, lumala. Then, February 2016. Ayun. Operation niya para sa gallstone? Oo, operation niya dapat para sa gallstone. Ba't hindi natuloy? Walang doktor. Tapos, nung time na yun, may pneumonia siya. Ang sabi ng doktor, pagalingin niyo muna yung pneumonia bago operahan. So, umuwi kami. Ayun. Actually, yung time na yun, nung nawala na si Tito Joe, nag-message siya sa akin. Gusto ko sana siyang puntahan. Nasaan ka nun? May ako noon. Kasalukuyan din ako may mga panic attack. Okay. Nasa Cainta ako. Hindi ko kaya mag-travel mag-isa. Single ako noon. Kaya, if ever pupunta ako dito, hindi ko kaya mag-travel mag-isa. Pero, ayun, nakakalungkot lang kasi hindi ko siya napuntahan nung time na yun. Napuntahan mo si Mami? Oo. Si Mom naman... Pero ito muna. Okay ko. Ano yung feeling mo nung nalaman mong ay, wala na si Daddy? Yun? Strangest situation. Nasa work ako noon. Tapos katatapos lang ng Valentine's. Tapos, may mga worker doon sa mall na aayos ng mga decorations nila for Valentine's. So, from the mall, pupunta sila sa parang storage room. Kasi madadaanan mo kami. May karga-karga silang mga box. Tapos, dumaan sa akin. Tapos, nag-iiyak. Yung joke lang ba? Ba't tiniwan mo kami? Ganyan. So, ako nakikitawa lang ako. Tapos, after nun, magkasunod nga yung may pangitain na. May lumabas sa supermarket, 5 babae. Yung 4 doon, nakaitim. Yung isa nakaputi. Ayun. Tapos, tinawag ako ng manager ko. James, yung phone mo kanina pa nagre-ring. Tinignan ko yung phone. Nakailang, missed call. Tapos may mga messages na. Ayan, nag-message na yung brother ko. Kuya, si Daddy, nasa hospital. Punta ka na. Di nagpaalam ako sa manager ko. Dire-diretso. Ayun. Pagdating ko doon, na siya. Naka-black bag na. Ay, hindi ko na naabutan. Hindi ko na naabutan. Kasi ang kwento nito dito pa lang, parang hindi na siya makahinga. Kasi after ng PGH, dito na siya hindi na siya nag-hospital na iba. Tapos inaatake na siya. So pagdating sa car, yan yung mga kapitbahay namin tumulong. Pagdating sa car, medyo naghihingalo na. Pagdating sa hospital, malapit lang naman yung hospital, mga 15 minutes away, 15-20. Pagdating doon, dead on arrival. Ay, hindi naman dead on arrival. Kasi nabigyan pa siya ng pampagising. Tapos na pa siya. Yung sa chest. Nagkamalay pa siya. Hindi, yung sa chest. Nila. Nire-revive nila. Oo. Ayun. Wala na. Tapos nakailang turok siya para mag-pump yung yung heart. Oo, wala na. So, nung makita mo, anong na-feel mo? Na hindi mo na siya naabutan? Siyempre, sad. Kasi sabi ko, parang namanhid ka, ganyan. Hindi mo rin hirap explain. Sobrang hirap explain. Yung kay Dad kasi parang unexpected. Parang feeling namin okay pa siya. Naiyak ka? Oo naman.
Hindi, iba kasi delayed eh. Yung pag after na, tsaka sila na. Iiyak. Oo, umiyak ako. Tapos, ang daming pumunta sa ospital. Hindi pa siya pero ang dami nang pumunta sa ospital. Natanggap mo na? O matagal? Kay daddy, oo. Hindi, kay daddy. Parehas naman, kay daddy tsaka kay mami. Natanggap mo agad? Tanggap ko agad. Kasi expected naman na din. Kasi si daddy may reoccurring, situation sa niya. Kasi reoccurring sakit na. So, yun na siya. Yung sa tatay ko kasi, di ba hindi naman ako lumakang kasama siya. So, huwag niyo ako ibabash ha. Kasi nung nalaman ko na wala na siya, nasad ako, pero hindi ako umiyak. Okay. Kasi hindi talaga ako naiyak. Kasi hindi naman kami close. Nagkasama talaga. As in, parang wala pa akong muwang. Hiwalay na sila ni mama. So yun. Taga dito din nga pa na yung daddy ko. Dito, Patindig Araw ba to? Oo. Pati talaga? Oo. Tapos si daddy noon, bago siya mamatay, nagpapahilot yan eh. First time niya magsabi ng thank you. What? Na thank you. Yung thank you ba na na taos puso. Kasi minsan nagtiting siya, thank you, gano'n lang. Ayun, parang naantig ako. Sabi ko, kung baka malapit-lapit na to. Oo, may mga gano'n eh. Wag naman. Actually, kahit sa aso, malalaman mo yun eh, pag malapit na. Si Chloe nung mawawala, medyo ramdam ko. Tapos si Tita Virgie naman, nasa US nung nagkasakitan. Na-diagnose siya ng pancreatic cancer stage 4. Meron siyang 4 to 6 months para mabuhay. So si Mami nag-decide na umuwi na lang. Kasi dapat magpapagamot pa sa yun eh. Mexico eh. Umuwi na lang siya. Uwi na lang ako. Oo, para makasama kayo. Almost 10 years kaming hindi nagkita. Oo, tagal. Kasi pag sa US, mahirap umuwi taon-taon na. No? Oo. Alam niyo nung ating nanonood kasi iba sa inyo taga-US. Tapos pa nga nakikita ko nung umuwi siya, nagbibidyo ko pa kayo. Oo. Sabi ko, parang okay pa si tita. Yun naman, kay Mami, parang kung sinabing 4 to 6 months, expected mo. Pero na nangyari, wala. Hindi yun yung hindi ko ma-imagine na pag binigyan ka ng tani, kung anong feeling. No? Ang pa nun kay Mami, nasa hospital siya eh. Same hospital din kay Daddy kung saan namin pinuntahan. Na-depress siya. Si Mami? Oo. Gusto niyang mabuhay. Gusto niya talaga mabuhay kasi kahit anong gamot, alternative na therapy, gusto niya. So, nagpunta pa kami ng Pampanga ba yun? Pangasinan. May mga herbal doon. Na na televise yun eh. Kasi parang may sabi, scam daw. Si Dr. Farah? Oo, si Farah. Ayun. Tapos yung goji juice, tapos yung mga talisman na parang magnetic. Ayun, bumili siya. Kahit naman ako, kunyari may taning na ako, lahat din try ko eh. Ayun siya. Ang kay Mami, kasi nag-work pa ako noon, nag-request siya na pwede mag-resign ka na lang kasi gusto ko ikaw mag-alaga sa ayun. Saan ka nag-work? Jollibee? Hindi, Cold Stone. Yung sa Alabang. Pinuntahan ko pa siya doon dati. So, nag-resign ako. Gulat din yung mga kasama ko kasi nag-meeting kami. James, may gusto ko sabihin. Sorry, hindi kita natutulungan. Okay ka. Nakikinig ako. James, may gusto kong sabihin. Sabi ko, opo, magpapaalam ako na magla-last day ako. Mga ilang months mo siya naalagaan? Kasi dumating si Mami dito mga November eh. November, December, January, birthday pa ako, February, nag-birthday pa siya, March, April 23 na wala si Mama. 6 months. So, tama yung timing sa kanya. 4 to 6 months ang ayun, yung sa teleserye, yung nakikita niyong namamatay yung mga artista.
parang ganun din. Ang nangyari sa amin ni mama, kasi ako lang sa sa room eh. Tapos hindi na siya gumagalaw. Humihinga siya. Pero hindi mo mamalayan na humihinga pa ba talaga. Kasi talagang, word doon, catatonic, parang ganun, parang lang siya eh. Para siyang statwa lang. Pero may pulso pa, may pa. Pero hindi na siya gumigising. Hindi na siya, nakamulat pa. Nakadilat? Nakadilat. Pero hindi mo alam kung tulog o gising. Oo. Okay pa. Tapos parang nag-report ako sa tito ko, tsaka kasi may GC kami. Sabi ko, ganito na lang yung pulso ni mama, ganito na lang yung air niya. So, tapos umiiyak na ako. Tapos ang iyak ko, masakit eh, kasi hikbi. Ngayon na, hawak-hawak yung kami ni mama, umiiyak ako. Biglang pumasok yung nurse. Sabi ko naman nagmo-moment ako eh. Nawala yung moment ko. Ayun. Tapos kinabukasan, siguro mga 6 o'clock na ng gabi. Kasi halos lahat sila nandun na eh. Sabi ko, uwi muna ako, magliligo ako. Sakto, pagka sakay ko ng tricycle, nag-message, kuya, wala na si mama. Wala ka na naman doon. Ako doon. Nandito ako, naliligo ako. Sabi ko, mama, huwag ka magpaparamdam. Seryoso? Oo, mama, huwag ka magpaparamdam. Mama mo naman yun. Yung iba nga, ini-wish pa na magparamdam sa kanila eh. Huwag muna ngayon, ha? Maliligo lang ako, babalik ako dyan. Hindi pag, ayun na. Nice na ulit yung sa, niya. Ganun. Anong mas mahirap? Sa papa mo, sa mama mo? Kay mom. Kahit pangalawang sorry, beses. Dad. Iniisip ko baka mas madali kasi naranasan mo lang nung una. Pero mas mahirap. Mas mahirap kay mama. Kasi ako yung nagbabantay. Yung kay daddy kasi, si Taba ang pag-bonding kayo. Oo. Ayun. Pero importante, bago siya nawala, nagkaroon kayo ng quality time. Yun din. Nag-travel kayo? Bukod dun sa pagpunta sa mga Pampanga, ganyan. Or Tagaytay. Yung kasi malapit dito. Oo, yun na yun. Kasi hindi siya pwedeng mag-travel ng malayo kasi ina-atake siya. Ang atake niya, sobrang sakit nung tiyan niya. Si mami pa naman pag umiyak, gano'n siya. Masakit talaga. Masakit talaga. Yung pain tolerance niya, hindi... Pero may gamot siya for pain. Meron. Minsan, masakit pa rin. Masakit pa rin. Kasi minsan hindi talaga sobrang sakit. Actually, pinakatakot ko sa pagtanda natin. Kaya nga, pag nagkasakit, yung masakit. Inay. Yan, so mag-uumpisa na kaming magbalot. So, si crab stick, hinimay-himay. Si, carrots, naka-julian, tsaka si cucumber. And then, tapos nung nagkaroon kayo ng moment ng papa mo na yun lang. Yung parang sa mga pelikula, yung nag-uusap yung mag-ama. Yun yung yung sinasabi, tanggap kita, mga ganyan. Wala. Wala. Pero alam niya. Yata. Oo, yata. Kasi sa minsan sa pelikula, di ba yung may sasabihin, tanggap kita, anak, mga ganyan. Walang ganun. May kwento si Jem, tsaka si Tabana na parang wala ako dito sa bahay. Tapos, hinahanap ako. Si Dad. Hindi niya kasi ako tinatawag na bakla sa harap niya. Ayun na. Ang tawag niya sa akin JB. Ay, JB. Pag galit siya, JB na. Ayan. Pag hindi, pag may gusto, JB. Nung one time. Huwag maingay. Mag-i-interview ang ate Reg nyo. May ganyan. Tatahimik din yan. Alright. Tapos, ayun, parang hinanap ako ni Daddy. Sabi niya, nasa si bakla. Kay Tita Virgie. Ayun, joke time lang. Napaka nun sa comments natatandaan ko. Parang tinatawag kang bakla sa comment, ganyan. Pag walang ginagawa si Mama sa... Ay, nito, malamig. Pag walang ginagawa si Mami sa States, pag wala siyang work, tatawag yun. Mangungulit lang, bakla. Bakla. Natawa ako yun. Bakla. Ganyan lang yun. Pati sa comments, nababasa ko. Bakla. Comments sa mga posts. Ganyan. Ilang seconds siya dapat
Okay na yun? Okay na siya. Kasi pag masyadong matagal, mahirap ibalot. Saglitan lang siya. So, lalagyan natin si lettuce. Lagyan natin si lettuce. Lagyan na natin carrots. Lalo karami. Kahit ano. Cucumber. And then, Pahaba. Then, balot lang natin ng parang ano lang. Ay, dumikit na po siya. Mabilisan ng balot. Si Jem gumawa nito. Sabi niya, kuya, nagmukhang turon. Okay lang yun. Sa akin, hindi ko alam kung ano may itsura. Kikita niyo ba? Ang liit nung sa akin. Ay, manipis. Parang lumpiang Shanghai. Ito yung sa akin. Ayan siya. Eh, kino-close din. Yes. Okay. Lumpiang Shanghai yung kinalabasan nung akin. Ang dapat nakaan. Ang aming taho. Tapos, sana tayo? Yun, yung si Tita Virgin, niloloko-loko ka sa yun. Ganun lang yun. Nami-miss mo yung ganun. Ay, oo. Basta since na-post ko naman yung clip ko. Ay, may story pa pala kay Mama. Nagulat din kami lahat. 40 days ni Mami, parang galing kami somewhere. Nag-celebrate ata kami. Tapos, pag uwi namin, hindi lahat kami nandito na sa bahay. Biglang tumunog yung gate. Eh, walang ilaw. Siyempre, kararating lang namin, so walang ilaw. Parang may nagbukas? Parang may nagbukas. Tapos may nakita akong parang shadow. Pero kulay puti yung so, suot. So, nagparamdam siya sa'yo? Sa amin lahat. Oo. Kulay puti yung suot. Tapos sabi ko kay Taba, tignan mo nga sa likod. Umikot siya. Kuya, walang tao. As doon, na lang namin nagparamdam. Oo. Ay, 40 days pala ni Mama. May Tita Virgin, nandito ka ba? Kinitilabutan ako. Ayan. Kami na siguro happy birthday. Lapit na birthday natin. Lapit na birthday natin. Ayun. Yun na ngayon. Tapos napapaginipan ko siya, tsaka si Daddy. Palagi. So, itong mga kapatid ko, lagi akong niloloko. Masaway ka kasi. Kaya ka, Actually, lagi siyang nasisermula ng mga kapatid niya na mas bata sa kanya. Ako nga daw yung bunso. Ay, shit. Sorry. Hindi ako marunong. Ako na lang kakain itong mga hindi maganda. So, pwede naman din siyang ikat. Yan, naririnig yun ang fur babies nila. Parang kami rin yan eh. Dami nilang fur babies. So yun nga, since yung topic natin, gano'n kahirap? Gano'n ba kahirap? Pag wala nang magulang. Parehas. Oo. Mahirap siya in the sense na, siyempre, pag nandyan yung parents mo, pengi pera. Pengi pera, ganyan. Tutulong lang, siyempre. Pero ang mas mahirap nun is, pwede mo siya ikat. Pag may okasyon. Lalo na pag birthday, Christmas, New Year. Kung napapansin nyo, parang ingay. Sorry sa ingay. Papansin nyo last year, may mga, kung mababasa kayo sa Facebook na, hindi na kulang ang, may mansanas na sa, may mansanas na sa table kada Pasko. Ano sabihin? Parang hindi na kulang yung sa kanila. Hindi na po kompleto? O hindi na kulang? Hindi na kulang sa kanila. Yung mga dating mga salat sa buhay na ngayon is okay. Hindi na ibig mo sabihin. Yung iba naman, parang sinabi na kompleto na yung handa sa table. Ang kulang is yung mga parents kasi wala na. Yun ang nila. So may mga times na iiyak ka pag lalo na pag wala akong pera. Mahirap, wala akong pera. May naaway ako. Naaway nila ako. Kasi, ayun, syempre nakakamiss din. Tsaka lalo na pag... mo yung lambing.
Lalo na pag yung mga kapatid kasi niya, yung isa nasa UK, sa London. Yung isa paalis din pa Canada. Mag-iisa na lang siya dito. mag-isa. Sabi ko nga, maririnig niyo kaya ako. Oo, yan. Sabi ko, na lang, benta na lang nila tong bahay. Tumira na lang siya sa amin. Welcome na welcome siya din sa amin. Hindi papayag. Kasi itong bahay pala na to is, pundar ni mama, pamana. Pamana ni mama to. So, story din tong bahay na to. Pagkatapos mamatay ni daddy, natapos na yung bayad sa bahay. Tapos may mga work naman na ayos. Tapos nung namatay si mama, ayun naman, yung na ba kami, okay na kami. Pero nawala naman si mama. Ayun. Mm-hmm. Mga story ng buhay. Pwede na ako, papadudot. Ano yung lessons na iniwan nila sa'yo? Actually, recently lang din. Napansin. Dapat pala yung nag-grade ka, i-grade mo lang siya. Pero after nun, bumalik naman ako. Ang diferensya lang nung bumalik ako, parang hindi ko masyadong natuunan ng pansin yung mga importanteng bagay. Tulad lang. Importante pala, may ipon. Oo. Yun. Importante pala, dapat pala nag-ayos ng ganito, nag-ayos ng ganyan. So, lately ko lang din siya na-realize na wala. Hindi ako masyadong nag-guide. Sa pagdating sa responsibility, hindi ako pumapalya. Pero yung responsibility, kaya yung mga bills. Oo, yun. Hindi ako pumapalya doon. Pero sabihin mo yung sa buhay mo, parang, dapat pala nag-ayos pa ako. Lahat naman tayo may ganun. Dapat pala. Kahit ako. Di ba? Lagi ako nagre-reklamo sa'yo. Pero between sa amin dalawa, mas okay yung life niya. Okay naman din yung life ko. Oo, actually. Lahat naman. May mga setbacks lang. Feeling ko nga, mas masaya yung life mo. Hindi, lahat naman tayo may ganun na feeling natin mas okay yung life niya. Pero sa totoo, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Sabi mo na, iinggit ka ba? Oo. Na sa mga friends mo. Dahil yung mga dati daw nagko-commute, may mga car na. Although may car naman kami, hindi ko lang nagagamit. Passenger princess kasi ko. Sabi ko nga, ako din naman, may mga kinakainggitan ako sa buhay niya. Tapos feeling ko lagi siyang masaya. Napaka-optimistic kasi niya eh. Ako, sobrang pessimistic ako. Sobrang nega. We blend. So yun nga, may kanya-kanya naman tayong insecurities. Siguro, ganun. Hindi na nawawala. Huwag niyo lang masyadong dibdibin yung mga insecurities. Oo, yun. To the point na gusto mo siyang ipatayin. So sobrang inggit mo. Papatay ako ngayon. Ayun. So, sana may napulot kayo sa aming mga pinagkwentuhan. Live life to the fullest, pero wag masyadong, yung intindihin niyo rin yung sarili niyo, yung mga basta may ipon. Ngayon, dapat may ipon. Yun nga rin kahit ako Kaya nung nawalan kami ng ipon dahil sa bahay, na-depressed ako. Ano naman yan? Although sabi nila, pera lang yan, babalik yan. Pero syempre, ang hirap. Mahirap. Ang tagal kaya bago kami nakaipon ng ganun. Sabi ko nga sa friend ko, work from home lang yan, pero nakapagpundar ng bahay. Ang ganda ng bahay nila. Minus the kapitbahay. Next time, pag-usapan natin yung mga dapat gawin sa kapitbahay. Joke lang. Anyway, tapusin na namin to, tapos lunch na kami. Na tayo? Eating portion, sabi nga ni Ma'am. Yan ang aking kuya at ate. Ito pala ang kanyang mga kapatid, si Jem, si Jeff, si Ate Reg. Kasi favorite niya si Regine. Hindi ko pala naikwento sa inyo. Ito, para makita niyo si Tito Joe. Ayan.
Natin sa daanan. Tapos si Tita Virgie. Ito silang dalawa pala. Yan. Ay, yung bata pa nila dito. Oman pa tayo. Sa Alcud pa yan. Okay, unahin na natin tikman yung niluto namin. Ang pangit mong gawa ko, oh. Ano pa yan? Ay, ito pala yung sauce. Go! Ay na. Jex, ayan. Ito yung sauce niyang Tokwa. Tofu. Anong tawag dyan? Salted egg tofu. May salted egg siya. Galing naman. Yung sauce ang pinaka-salted egg. Dapat pala yan, pinakita din natin yan sa ibang episode. Next time. Magulo sana. Kasi na. Kanin. Pinagluto niya kasi kami. Wait lang, pakita ko nga. Ito, salted egg tofu. Parang sarap Yung parang hinain sa ito yung sauce niya. Ito ay... Yan yung salted egg na sauce. Okay. Akala ko nandun yung salted egg. Sa sauce pala yung salted egg. Ito, dapat from scratch din. Pero pwede na daw kasi ito. Yung sauce. Let's see. Ay, shoot. Yung runny. Tikman natin. Sarap yan. Bagay. Kipi Kasi dressing siya, parang salad to. Salad. Salad ka? Lagi mo itong ginagawa. Si Jem, kasi mapagpanggap. diet daw. Actually, low in calorie itong rice paper. Nag-diet din ako. Binabaon niya to. Papagawa yan. So, pagdating mo ng work, kuya, gawa mo salad. Actually, parang busog na ako eh. Pero kakain ako. Anyway, maraming salamat sa pananood. Salamat, Bes, sa time. Sa pag-welcome dito sa amin. So, hindi na ako nakapunta sa inyo eh. Mamaya, pupunta pa kami sa Vermont. Itutour niya kami sa... Cavite pa ba yun? Cavite pa rin siya. Mall ko, charing. Abangan niyo sa vlog. Bye-bye! Bye!